Magandang araw ng pagsamba mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay muli na naman tayong magsasama-sama sa pamamagitan ng video na ito upang sumamba, magpuri, umawit at magpasalamat sa ating Diyos. Ang ating pong pagsamba ay pasisimulan natin sa opening prayer ni Kuya Eddie sa isang awit ni Pastor Arce, at pagkatapos ay ang aking sermon, at pagkatapos po ng sermon ay ang chime music na aakumpanyahan ng piano, at pagkatapos doon ay ang closing prayer, pagkatapos benediction, at saka ang mga announcement. Mangyari pong tayo magsama-sama, tawagin ang miyembro ng pamilya at sumamba tayo na para bang tayo nasa loob din ng simbahan. Namnamin natin ang bawat sandali na tayo magkakasama sa pagsamba, at lalo't higit ating pakinggang mabuti ang salita ng Diyos na aking dadalhin mamaya. Pangungunahan po tayo ni Kuya Eli sa panalangin. Manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami sa aming pananambahan sa araw na ito. Ikaw nga po ang aming maitaas. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Lukuban mo po kami ng iyong banal na dugo. At nawa, Ama, kami po ay maging karapat-dapat sa paglapit namin sa iyo sa araw na ito. Dalangin din namin, O Diyos, na buksan mo po ang aming tainga, buksan mo po ang aming puso, gayon din ang aming pag-iisip upang tumimo sa amin ang mga salita mo, gayon din ang mensahe na nais mong aming marinig. Dalangin namin na ikaw din po ang gumabay sa aming tagapagsalita, magbibigay ng mensahe. Gamitin mo po siya na daluyan ng iyong biyaya. Gayon din, Ama, mapuspos ng Santong Espiritu ang kanyang mga labi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee.
will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. Oh, you are my Lord. You are my Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, Ngayon naman po ay dadako tayo sa mensahe ng mga salita ng Diyos. At pasisimulan po natin sa pagbasa ng mga talata na pagbabatayan ng kanyang mga salita. Ako po'y bumabasa mula sa Mateo 21:1 hanggang 11. Mateo 21:1 hanggang 11. Ito po ang sabi. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Belpage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi kikibo yun. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila, si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot naman ng karamihan. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita. Maramdaman nawa namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at bigyan mo kami ng kaunawaan upang aming matutunan ng eksakto ang mensahe na nais mong iparating sa amin sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa at bigyan mo ng katalasan ng isip at ng receptive na puso upang lahat ng aming bubulaying salita ay tunay na maging kapakipakinabang sa bawat isa sa amin.
inyo pong tulungan ang tagapagsalita. Hayaan mong maging daluyan siya ng iyong mensahe at naway ikaw at ang iyong Santong Espiritu ang marinig namin nangungusap sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong mensahe ngayon ay pinamagatan kong ang pagdating ng hari. Marahil hindi nyo napansin na ngayon nga pala ay ating pinagdiriwang o dapat pinagdiriwang ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Subalit 3 linggo na tayo ay nasa ilalim ng lockdown at lahat tayo ay apektado ng COVID-19 virus pandemic, kung saan dapat tayo ay manatili sa bahay, limitahan ang paglabas, linis ng katawan, lalo na ng kamay palagi, at magkaroon ng social distancing. At hanggang ngayon, lahat tayo ay restless o hindi mapakali, natatakot dahil sa hindi natin alam kung ano ang susunod na mga pangyayari bunga ng pandemic na ito. Mabuti na lang maraming mga iba't ibang intervention ang bawat antas ng pamahalaan. Ang barangay sa kaunting kakayanan ay nagbibigay ng tulong na mga pagkain. Ganon din ang munisipyo. At sa mga susunod na araw ay ang national government. Magkaganon naman, habang kapuri-puri ang ginagawa ng marami nating sangay ng gobyerno at ng ating mga frontliners, at alam nating malaking tulong ang kanilang ginagawa, subalit alam din natin na ang tulong na ito ay hindi sapat na tugon para ating mapuksa ang tunay na kalaban. Walang iba kundi ang COVID-19 virus. Pagkatapos ng intervention ng mga sangay ng pamahalaan, nabawasan ang ating pag-aalala dahil may kaunting pagkain, ngunit hindi tuluyang nawala sapagkat tuloy ang giyera laban sa COVID-19. At sa lahat ng giyera, ito yung napakahirap sapagkat hindi mo nakikita ang kalaban. Kaya sana'y maunawaan ng ating mga mamayan kung ano ang layunin ng ating pamahalaan para pigilan ang ating paglabas-labas at magkaroon ng social distancing. Hindi biro ang ating hinaharap na hamon, kaya makabubuti na tayong lahat ay sumunod sa tagubili ng pamahalaan. Bagamat hindi sapat, pero sa pamamagitan ng ating disiplina at ng ating pananalangin, makikita natin na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin at malalampasan natin ang crisis na ito. Sabi ko nga, ang restlessness o yung pag-aalala ng mga tao at pagkatakot ay nagpapatuloy sa kabila ng interbensyon ng mga sangay ng pamahalaan. Nagpapatunay lamang ito na ang ating kasalukuyang laban ngayon ay hindi lamang laban tungkol sa mabuting pamamahala ng pamahalaan,
kundi ito isang laban na ang iyong mismong kalaban ay hindi mo nakikita. Ang pamahalaan ay hindi ito nakikita. Ang kaya niya lang gawin ay maglagay ng mga intervention upang ito ay mapabagal o mapahina ang epekto sa atin. Ngunit ang tunay na gamot ay hindi pa natutuklasan. At sa ganitong kalagayan, mga kapatid, maganda na maalala natin na dapat sa gitna ng ating pag-alala at pagkatakot ay magtiwala tayo na may Diyos, no? At ang Diyos na yan ay ipinadala niya si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan na binabanggit sa Lucas 24:36 at sa Philippians. At kung tayo ay naniniwala sa Jesus na yan, sa aking palagay, ang takot, ang pag-alala ay ganap na mawawala sa atin. Mga kapatid, sabi po dun sa Isaiah 53 verse 3, ang sabi po rito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap sa pagpapatuloy sa 4 na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Kung maobserbahan natin itong Isaiah 53:3, bukod sa sinulat sa lumang tipan, 2,000 taon ang pagitan sa bagong tipan, o mahabang panahon ang pagitan bago isinulat ang bagong tipan, kung saan i-describe naman sa pamamagitan ng ating unang binasang teksto ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sinasabi doon na ang mga tao ay excited, nagpapalakpakan. Katunayan ay yung mga balabal nila, no, siguro sa panahon ito ay pwedeng sabihin mga shawl. Yung mga balabal nila na yon na ginagamit nila bilang pansangga sa init at sa lamig, nasa lugar nila ay lubhang napakahalaga na dalang gamit ng isang tao, ay inilatag nila sa daraanan ni Jesus. So nagpapakita na hindi lamang sila masaya, sila ay nagpakita ng pagmamahal kay Jesus na may kasamang risk o panganib, dahil sa pabago-bagong panahon sa lugar na yon, pwedeng magkaroon ng sunstorm, pwedeng lumamig ang panahon, o pwedeng masyadong mainit. Itong balabal ay talagang lubhang napakahalaga sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, kanila itong inilatag para magsilbing carpet o daanan ng Panginoong Jesus, na sa ating panahon, kapag naglalakad ka sa carpet, ikaw ay VIP. Pero ang nakalulungkot na bahagi
ay pagkaraan ng ilang panahon, ang Jesus na ito na buong sayang sinasalubong at excited na sinasalubong ng mga tao ay ipinako sa krus. At maaring yung mga sumalubong, yung mga sumigaw ng hallelujah, maaring kasama sila sa mga sumisigaw ng patayin si Jesus, kung ipako si Jesus. Ano po ang nangyari? Bakit nagkaganon? Siguro, mababasa naman natin sa banal na kasulatan na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, kahit alam niyang mapanganib sapagkat may mga banta nga sa kanyang buhay, ngunit talagang kailangan niyang pumunta roon, pumasok doon bilang bahagi ng kanyang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya sinagupan niya ang panganib at ginawa niya ang tama. At ano yung ginawa niyang tama? Nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpakain siya ng libu-libong mga tao, gumawa siya ng iba't ibang himala, at dahil doon naging threat siya, naging panganib siya sa posisyon ng mga may kapangyarihan. Isa yon sa mga dahilan kung bakit siya ay pinag-initan, at kahit maganda ang kanyang ginagawa, pero kung ito pala ay magiging panganib sa pangsariling adhikain ng mga nakaupo, ay baliwala yung maganda niyang ginawa. Kaya sa bandang huli, siya ay humantong sa krus ng Kalbaryo. Siya ay napako sa krus, siya ay nagdusa, siya ay nasugatan ang katawan, umagos ang kanyang dugo, hanggang siya ay mamatay. Ngunit alam din natin sa kasaysayan na sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At ipinakita ng kasaysayan na ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay napagtagumpayan ang mundo. Kung ano man ang naranasan niya sa mundo, yun ay napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng krus. At sa ikatlong araw ay muli siyang nabuhay. At ang sinasabi sa ating o ay tinuturo sa ating mga mananampalataya, lahat ng naniniwala sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung mga hindi ay ibang istorya na yon. Ngayon mga kapatid, fast forward 2,000 taon pagkatapos mangyari ito, bagamat maraming mga naakit sa pangangaral ni Jesus, napakarami pa rin ang hindi iniintindi ang pagpapakasakit na kanyang ginawa at hindi inalintana ano man yung pwede nilang kahinatnan sakaling hindi nila sundin ang itinuturo ng ating Panginoong Jesus. At sa ating kasalukuyang panahon,
para sa akin maliwanag na ang mga nangyayari ngayon ay bunga ng kasalanan ng tao. Alam nyo, napakarami ng kapaligiran. Yung mga puno na dapat ay tumutulong upang maging sariwa ang hangin ay pinutol ng walang habas ng mga mayayamang mamumuhunan para sa kanilang sariling interes. Ang mga dagat, ang mga tubig ay nilason dahil dito nila itinatapon yung mga waste ng mga pabrika at pati ang mga individual na tao. Halimbawa, ang mga turista, dinudumihan ang mga kagubatan, dinudumihan ang mga karagatan. Maliban pa dun sa mga korap na opisyal ng pamahalaan na sinisira din ang kalikasan at pinapayagan ang proliferation ng ganitong mga gawain. Ngayon din ay nakakalungkot na malaman na bumaba na ang level ng ating morality. Naging moderno ang panahon, naging moderno rin ang ating pagtingin, at maging interpretasyon sa salita ng Diyos ay naging liberal. Kaya ngayon ang mga simbahan ay nagdidebate, nag-aaway-away at posibleng maghiwalay dahil sa mga usapin na dati ay tabu sa loob ng simbahan, pero ngayon ay maraming nagtatanggol dito, katulad ng same-sex marriage. At marami pang iba. Sa makatuwid, ipinapakita na tayong lahat ay may pananagutan. No? Walang makapagsasabi sa sino man sa atin na aba, hindi ako yan, aba, hindi ako kasali dyan. Tayong lahat ay may pananagutan sa nangyayaring kasamaan ngayon sa mundo. At yung pagdating ng COVID-19 ay inaasahan natin na darating sapagkat naging palalo nga tayo sa kapaligiran. Kung malinis ang ating kapaligiran, edi mahirap makapasok ang mga sakit. Kung disiplinado o madaling pasunurin ang mga tao, edi kung pumasok man ang sakit ay hindi ito kakalat sapagkat masunurin ang mga tao. At kung nakapasok na ang sakit, hindi masyadong mahihirapan ang mga tao na o mag-alala sapagkat kung may espiritu ng pagtutulungan, mababawasan ang pag-aalala ng mga tao. Pero sa nakikita natin, habang marami ang tumutulong ng lubos sa kanilang puso, marami pa rin yung sinisira yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa hindi malamang dahilan, patuloy na nagugulo ang pagkakaisa ng ating
bayan. And to think na may crisis ngayon, dapat ang unang nasa isip ng mga tao ay paano makakatulong. Ilang beses pa bang dapat dumating si Jesus at tanggapin natin siya ng lubusan sa ating mga puso? Ilang beses pa bang dapat pumasok ng Jerusalem ng ating mga puso si Jesus at hindi na mangyari pa yung muling pagkapako niya dahil finally tayo ay tumalima sa Kanya? Mga kapatid, ang kasalukuyang panahon ay malulutas lamang, o ang kasalukuyang sitwasyon ay magkakaroon lamang ng katugunan, kumpletong katugunan, kung tayo ay tatalima kay Jesus. Kung sakaling maagang madiskubre ang gamot sa COVID-19, kung tayo hindi tatalima kay Jesus, hindi malayo na may panibagong krisis na dumating sa ating buhay, na kapag wala sa atin si Jesus, mahihirapan tayong mapagtagumpayan. Pero kung kasama natin si Jesus, ano man ang krisis na dumating sa ating buhay, katulad ng naranasan niya sa krus ng Kalbaryo, siya ay nagtagumpay. At tayo rin, pag kinilala natin yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ng ating puso, tiyak tayo ay magtatagumpay. Panghuli, ano po ba ang kaibahan ni Jesus kaysa mga ibang change agents na gustong magdala ng pagbabago sa lipunan? Kung minsan napapaisip ako at hindi ko rin lubusang masisi yung mga umuoppose sa mga ginagawa ng gobyerno. Mangyari nga sa napakahabang panahon, ang mga tao ay dala sa mga pinuno ng pamahalaan dahil sa laganap na korupsyon, palakasan, maraming politika, at iba pa. Kaya yung ibang tao, kahit na maganda ang ginagawa ng nasa pamahalaan, bagamat hindi tama, ay hindi pa rin nakapagpigil na sabihin ang nasa kanilang damdamin. Dahil nga naging paranoid na, nakulangan na ng pagtitiwala sa ating pamahalaan. At ito ay hindi ko sinasabing tama, pero ang sinasabi ko lamang ay hindi madaling papaniwalain ang tao sa magandang intensyon ng ating pamahalaan, lalo na't kung sila ay nadala ng napakahabang panahon sila ginagawa ng ating pamahalaan. Yung pagbabago ng administrasyon, sabi nga ng mga inchik, paleholem. Sa mga tuwid, ang lahat ng namuno sa atin ay masama man o hindi o maganda ang ginagawa,
ay pwede nating sabihin na they lack credibility. Kulang sila ng kakayahang pagtiwalaan ng mga mamamayan. At yan ang dilema ng mga matatapat sa pamumuno. Dahil sa maruming politika sa ating bayan, pati yung mga matatapat ay nadadamay. Alam ko naman na tayong mga mananampalataya ay dapat discerning. Dapat alam natin ang itim sa puti. Alam natin kung sino yung sincere at hindi. Magkaganon man, umiiral pa rin kung minsan yung maruming politika. Kapag panahon ng eleksyon, kahit ang mga mananampalataya ay nababaon sa masamang sistema. Dito naiba ang ating Panginoong Hesus. Siya yung klase ng leader na very credible. Karapat-dapat. Katulad nga ng sinabi ko kanina, siya ay matagumpay na pumasok sa Jerusalem, katunayan na ng pagiging katanggap-tanggap niya sa mga tao. Kaya lamang along the way ay maraming mga tao na sumabotahe sa kanya dahil sa pansariling interest. Kaya yung magandang perception ng mga tao tungkol sa kanya ay nabahiran ng maling mga impormasyon. Kaya siya ay napakusa sa krus. Magkaganon man, pinatunayan niya na siya ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan, sapagkat napagtagumpayan niya ang krus. Siya ay muling nabuhay. Kung ganon, mga kapatid, si Kristo yung klase ng leader na ultimately kailangan natin sa ating personal na buhay, sa ating social life, sa ating national life. Pag minsan dumarating ang mahuhusay na pinuno sa iba't ibang bayan, kaya umuunlad at gumaganda ang mga bayan. Pero hindi laging ganun ang istorya. Madalas may darating na pinuno para pagsamantalahan ang mga taong bayan. Si Jesus ang klase ng pinuno na consistently credible. Wala siyang bad record of performance. At katunayan sa kagustuhan niyang maitama ang mali ay kinakailangan magdusa sa krus. Ngayon, ano ba yung pwede nating sabihin katangian ni Jesus bilang credible leader? Una, siya ay eksperto. Bilang isang leader, kung ano man ang kanyang daladalang cause o layunin, alam niya. At ipinaglalaban niya ng tama ang kanyang layunin na
hindi inaalintana ang sarili niyang buhay. Ilan sa ating mga pinuno yung handang magpakamatay para sa kanyang mga nasasakupan. Ako'y nalulungkot sa sinapit ng iba nating frontliners. Ngunit kahit paano ay natutuwa pa rin na meron pa palang mga tao sa mundong ito na handang ibuwis ang buhay para sa mga kababayan. At ito yung buhay na ipinakita ni Jesus, na handa siyang mamatay para tubusin ang ating mga kasalanan sapagkat mahal niya tayo. So, siya ay eksperto o marunong at alam niya ang mga bagay, matalinhaga siyang at matalas siyang magsalita, ngunit may katotohanan. Alam niya ang mga usapin at ang mga matataas ang pinag-aralan at mga may posisyon sa lipunan ay napahiya sa pakikipag-usap sa kanya. Ikalawa, siya ay trustworthy o mapapagkatiwalaan. Alam nyo ang ginawa ng kanyang ama, siya sinugo dito sa lupa at sinabi sa kanya ang kanyang misyon, at ito ay ginampanan niya ng buong katapatan. Ipinagkatiwala ng Diyos ang kaligtasan ng buong mundo sa kanya. Trustworthy. Sino sa atin yung makapagsasabi ng tahasa na tayo ay trustworthy? Sa kulturang Pilipino, pagka maganda kang bumihis o may personalidad ka, ang dali mong makapasok, halimbawa ay sa bangko. No. Kasi ang mga Pilipino madaling maniwala sa itsura ng tao eh. Kapag maayos ang personalidad, magandang bumihis, mabuting tao. At maganda rin ang kanilang pagtrato. Pero kung ang dumarating ay halimbawa ay magtatahok, magbubuti, anong sinasabi natin? Ingat kayo dyan. Baka hindi maganda ang gawin yan. Dahil hindi maganda ang suot, ganyan sa LRT at saka sa MRT. Pag maganda ang suot, nag-good morning pa yung mga guard. Good morning ma'am, good morning sir. Pero pagka yung pangkarniwan, abot ang kap-kap. Kap-kap lahat. Pero pagka maganda ang bihis, halos hindi na kinakapapan. Double standard tayo sa issue ng pagtingin sa katauhan ng ating kapwa. Kaya sa loob ng bangko, nakakapasok ang mga hold-upper dahil karamihan sa kanila ay maganda ang bihis eh. Hindi naman yan papasok agad ng naka-bonnet at saka may maskara eh. Kadalasan maganda ang presentasyon. Pero ang tunay na trustworthy, mga kapatid, ay yung makapagpapakita ng good record of performance. Yung hindi sira sa salapi. Yung tapat sa asawa.
yung walang masamang record sa kanyang trabaho. So pagka ang isang tao ay trustworthy, dapat ang titingnan mo ay yung record of performance niya. Nakakalungkot na kapag panahon ng eleksyon, hindi yung record of performance ang tinitingnan ng karamihan, kundi yung halimbawa yung pagiging pamilyar ng pangalan. Kapag luma na sa pelikula sa politika yung apelyido, tanda na ng mga tao, siya ang ibinoboto. At kadalasan yung mga lumalaban na maganda ang performance, ang past performance, natatalo. Talagang isang tambak ang lamang ng kalaban. Kahit na alam natin na merong kahina-hinalang record ang taong ito. Si Jesus ay maganda ang record ng performance. Nagpagaling, nagpakaya ng may sakit, gumawa ng manghimala, nangaral ng tama. Wala siyang poor or bad record of performance. At ang ikatlo ay una, sabi ko ay expertise, pagkatapos trustworthiness, at ang ikatlo ay yung likability. Alam mo, si Jesus ay napaka-likable. Doon sa banal na kasulatan, sa 4 Gospels, laging idinidescribe doon na pagka siya'y nangangaral, ang mga tao ay nagkakalipumpon. Sinusundan siya ng napakaraming mga tao. Kaya nga minsan ay humantong sila doon sa ayaw pang umalis ng mga tao ay hapon na. Kaya sa pag-aalala ng mga alagad, sinabing pauwi na po natin sila at hapon na, baka wala silang kainin. Pero gumawa ng himala si Jesus sa pamagitan ng isda at tinapay na pag-aari ng isang bata. So ipinakikita ng kasulatan na siya ay very likable. Gusto siya ng mga tao. Kaya nga lamang dahil sa maruming politika at hangarin ng mga nasa kapangyarihan, ay nabago nila ang perception ng mga tao kay Jesus. Ngunit sa bandang huli, napatunayan ng lahat na si Jesus nga ay anak ng Diyos. At palagay ko, ito ang klase ng leader na kailangang hanapin at yakapin natin. Sa panahong ito na may crisis, sa palagay ko, walang ibang makatutulong sa atin ng lubusan kundi si Jesus. Kinakailangang pagpasok niya sa Jerusalem ng ating puso ay wag natin siyang ipako. Bagkos, tanggapin natin siya ng buong puso. Isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya, humingi tayo ng tawad, at magpasakop tayo ng lubusan sa Kanya. Ito lang ang tanging paraan para tuwing darating ang unos ng buhay, ito man ay personal, social, o isang pangmalawakang
krisis, ito ay kanyang tiyak na tutugunan. Mga kapatid, ngayon pong isineselebrate natin ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ay desisyon na natin na matagumpay siyang makapasok sa ating mga puso. Na mula ngayon ay yakapin natin ang pananampalatayang si Jesus ang tagapagligtas at siya ang tanging kailangan natin sa ating buhay. Amen. Pakinggan po natin ang isang kakaibang musika bago tayo magtapos sa panalangin at basbas. Sa kakulangan ng aming pananampalataya, tulungan mo kami simula sa araw na ito na manumbalik sa iyo. Magtiwala kami dun sa Jesus na matagumpay na pumasok sa Jerusalem at kumuha ng mga himala katulad ng pagpapagaling at pagpapakain sa marami at tubos ng aming kasalanan sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo at matagumpay na overcome ang kamatayan. Kaya muling nabuhay para patunayan na siya ay higit na makapangyarihan
kaysa kamatayan. Panginoong Diyos, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng iglesyang ang Diyos ay pag-ibig upang siyang maging lugar ng aming pagsamba at pagtutulungan. Sa panahong ito ng krisis, sana'y madama ng mga kaanib ang malasakit ng iglesia at madama ng bawat isa ang pangangailangan upang tumulong. Oo nga't kami rin ay nangangailangan, ngunit sa aming pagtitiwala sa iyo at sa kagustuhan naming tumupad sa iyong naisin, ipagkakaloob mo sa amin ng kakayanan upang tumulong. Patnubayan po ang mga bata, ang mga kabataan, ang mga nakatatanda sa lahat ng oras. Ilayo sila sa panganib ng pagkahawa ng COVID-19 at sana ay makaisip sila ng mga paraan upang gamitin ng produktibo ang kanilang panahon habang nasa lockdown. O Diyos, tulungan mo ang mga kasamahan din naming nasa ibang bansa, ang aming mga mahal sa buhay, ingatan mo sila doon at bigyan mo rin sila ng pagtitiwala na ikaw ang magbabantay sa kanila. Iyo pong i-bless ang mga sumapit sa kaarawan, ang mga may mahalagang okasyon ng buhay, patnubayan po silang lahat at marami pa nawang kaarawan at okasyon ng buhay ang masayang dumating sa kanila at makita nila na ang mga okasyong ito ay ipinagkakaloob mo sa kanila. Panginoon naming Diyos, patuloy kami humihingi ng tulong tungkol sa kalagayan ng aming bayan sa problema ng COVID-19, naway maagang matuklasan ang karapat dapat na gamot upang matuldukan na ang problema dito. Tulungan mo ang aming pamahalaan, ang lahat ng frontliners na gumagawa ng kanilang tungkulin sa ospital man o sa kalsada o sa mga grocery man o sa mga bangko at kung saan kailangan ang basic social services na nandun sila. Ingatan mo sila, patnubayan mo sila at kung hindi man ma-appreciate ng malalim ng mga tao ang kanilang ginagawa, alam namin, O Diyos, na hindi mo sila paliligtaan. Panginoon naming Diyos, tulungan mo ang aming mga pinuno para makapagdesisyon ng malinaw tungkol sa mga hakbang na dapat gawin. Tulungan mo ang mga mamamayan na maging masunurin at huwag maging pabigat sa pagpapatupad ng mga alituntunin patungkol sa pagpigil sa COVID-19. Alalahanin mo ang mga biktima ng COVID-19 at iba pang may sakit. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin ang kagalingan ng bawat isa sa kanila. Lahat ng may sakit, COVID-19 man o iba pang sakit, sa pangalan ni Jesus, sumakanila ang kagalingan. Panginoong Diyos, sa pag-alala namin sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nawa this time ay pumasok siya ng matagumpay sa aming puso at huwag itong magtapos sa isang malungkot na bahagi
kundi sa pagpasok niya sa aming mga puso ay lubusan namin siyang tanggapin at pasakop kami sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. Mawala nawa ang aming pagkamakasarili at ang pumalit ay ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na yung mga sa kasalukuyan ay nangangailangan. Pinapanalangin namin na antigin mo ang puso ng mga may kakayanan upang makatulong at nawa, O Diyos, sa aming pagtutulungan, sa aming pagtitiwala, sa aming pananalangin, sa aming disiplina ay maagang malutas ang problema ito. Hinihiling namin na pumagitna ka at iyong puksain ng lubusan sa pangalan ni Jesus ang COVID-19 at mag-normalize ang buhay ng bawat Pilipino at ng buong mundo. Manumbalik ang sigla ng ekonomiya at iba't ibang sektor upang makapamuhay muli ng maayos ang mga tao. At sana pagkatapos ng karanasang ito, kaming lahat, ang lahat ng matitigas ang puso, ang lahat ng dati hindi nakakakilala sa iyo, ito sana ang maging turning point para magpasakop na sa iyo at kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. At malaman nilang lahat, malaman naming lahat na sa buhay na ito, kung wala ka, ay wala kaming pag-asa. Ngunit kung tanggapin ka namin sa aming mga puso, hindi lang pag-asa ang mayroon kami, kundi may katugunan ang bawat suliraning darating, ang bawat pagsubok na darating sa aming buhay. Personal man ito o panglipunan, tiyak may tugong darating. Yung pong aming mga pinuno, sana'y tuluyan nilang ma-realize na hindi sapat ang kapangyarihan nila dahil sa posisyon at ang kakayanan nila dahil sa pinag-aralan. Sana'y maunawaan nila na ikaw lamang talaga ang makapaghuhusto sa lahat ng kakulangan namin. Sa paggising po sana namin sa isang umaga ay ganap ng napuksa na wala ang COVID-19 at ito yung mangyayari sa pamamagitan ng karunungang ibibigay mo sa bawat isa sa amin, lalo na sa aming mga dalubhasa. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon mga kapatid, sumayin niyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus at ang paggabay ng banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po. At muli na naman tayo nakatapos ng isang pagsamba hanggang sa darating na Miyerkules para sa ating panggabing debosyon. Magsama-sama po tayo ulit sa mga bahay-bahay natin at sabay-sabay nating pakinggan ang ating devotional message. Isang magandang balita po mga kapatid, sapagkat ang ating kaibigang si Pastor Arce na ngayon ay nasa Amerika ay nagpadala ng 10,000 piso at ito ay dinagdagan ng mga ilang kaanib, kaya naging 14 na mga kaanib at kaibigan, kaya ito ay naging 14,000. At itong
13,000 ay ipinamili natin ng mga iba't ibang basic goods at ating nakatakdang ipamahagi hopefully sa hapon din na ito ng linggo, no? Hindi po mabibigyan ang napakaraming mga tao sapagkat napakalimitado ng kakayanan ng ating iglesia. Gagayahin po natin yung ginawa natin noong Pasko na yung mga kaanib na lubhang nangangailangan na aktibong nagsisimba ay bibigyan natin ng tulong, kaunting tulong. At yung matitira ay ibibigay natin dun sa mga pamilya na lubharing kailangan ang tulong kahit hindi sila nagsisimba. So, of course, lamang ng kaunti yung mga nagsisimba. At sana mga kapatid, makita natin ang malinaw na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin. Hindi natin alam na iniisip pala tayo ni Pastor Arce. Katunayan, ng Huwebes ng gabi bago kami matulog mga asawa ay pinag-uusapan namin kung paano makakatulong sa mga tagadap samantalang napakaliit ng pondo ng iglesia. No? Hanggang sa makatulugan na namin yung pag-uusap. At pagising ng umaga ay nakita ko yung message ni Ate Grace Rodas na nagpadala si Pastor Arce ng 10,000. At ako'y nagagalak na ang Diyos ay tumutugon sa makapangyarihan at mahiwagang pamamaraan. Salamat po, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at sana po ay matapos na ang problema ito at upang tayo ay magkita-kita na ng personal na muli. Amen.